마주치기 뻔한 운명의 교차로 뒤돌아봐도 우리 마주봐 안녕이라고도 말해봤지만 결국 제자리 걸음걸이 돌아왔잖아 어린 시절 우리의 만남은 지금을 위한 지금 이 순간을 위한 사랑의 걸음마 그래 오늘도 나는 너를 향해 걷는다 Ina. Ikaw ba si... Ki-Hamyong? Ikaw ba? Ikaw ba talaga si... Si Ki-Hamyong? Ha? Paano mong nalaman yun? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? I'm sorry. I'm sorry, Dalpo. I'm really sorry. Anong gagawin ko? I'm sorry. I'm really sorry, Dalpo. I'm really sorry. Sa loob ng halos 1 oras, hindi tumigil sa pag-iyak si Inya. At sa mga oras na yun, wala siyang ibang ginawa kundi mag-sorry. I'm sorry. I'm really sorry, Dalpo. At ako naman, okay lang. Okay lang naman ako. Dalpo. Paulit-ulit kong sinabing okay lang ako. Okay lang ako. Tahan na. At saka... I'm sorry. Dalpo, ikwento mo sa akin. Lahat-lahat. Pero mahabang kwento eh. Kahit na makikinig ako. Nakinig si Inha sa kwento ko. May mga sandaling umiyak at nagalit siya. Siguro, kinamumuhian mo talaga ako. Tama? Minsan. Magalit ka lang. Kung akong nasa posisyon mo, baka ayoko nang makita ang taong yon. Tama ka. Ayoko makita ka ngayon. Hindi kita masisisi. Deserve ko naman yon. Kung ayaw mo ako makita, aalis na ako. Kung gusto mo ako mag-quit bilang reporter, gagawin ko. Huwag ka nang umiyak. Alam mo bang ayoko nakikita kang umiiyak? Ano? 2 oras ka nang umiiyak. Mamamatay ako kaka-comfort sa'yo eh. Tahan na at pumasok na tayo sa loob, ha? At saka, nung ako pa sa Ki-Hamyong, galit ako sa'yo at sa mama mo. Aalis na dapat ako nung magkaroon ng malay ang papa ko. Pero hindi na ganun. Ako na si Chue Dalpo.
At wala akong balak palitan ng pangalang yun. Pero bakit mo? Wala. Halika na. Ano yung itatanong mo? Wala ako itatanong. Ay, kainis. Ano yun? Curious ako. Bakit pala hindi mo sinasabi ang totoong pagkatao mo sa kuya mo? Bakit sinasabi mong mapanganib ang kapatid mo? Curious ako. Ina. Kaya mo bang magtago ng sikreto? Sikreto? Hindi. Huwag mo na lang sabihin sa akin. Alam mo namang, Pinocchio ako kaya hindi ako makakapagsinungaling. Kaya huwag mo nang sabihin sa akin. Sorry Ano ka ba? Hindi. Ako dapat ang mag-sorry. Babalik na lang muna ako sa station. Pag umuwi ako ng ganito, siguradong tatanungin ako ni na Papa kung ano nangyari. At dahil hindi ako makakapagsinungaling, kailangan kong sabihin sa kanila yung tungkol sa'yo at sa mama ko. Tara na, kumain na muna tayo. Hindi ako sasama. Ayoko malaman ni na Papa at Lolo ang tungkol dito. Sumunod ka in 5 minutes. Sasabihin ko na sa kanila para hindi ka na magpaliwanag. Kuha mo? Dahil po. Hoy, dumating ka na. Halika, kaya na. Saluhan mo kami. Tara. Maginaw ba? Opo. Kain na. Hindi ako magtatanong ng kahit ano. Ha? Okay. Salamat sa pagkain. Lolo, bumili ka ng TV? Ha? Oo, binili ko yan. Alam ko kasing pag natapos ang training nyo, sigurado lalabas kayo sa news. Binili ko yan para naman mapanood ko kayong dalawa sa TV. Talpo, alam mo ba kung anong klaseng TV yan? Ang features ng TV na yan, Full HD ang picture quality nito. Enhanced details with 50-inch screen. Tapos, may MHL functionality na rin daw yan para ma-enjoy kong iba't ibang klaseng content at... Basta gano'n na nakalagay eh. Maganda po yung binili niyong TV. Pero saan niyo po nakuha yung pambili, Papa? Teka! Si number 7! Ay, pati si number 1! Inha, hindi ba inipon niya yung para gastusin? Oo, tama po kayo. Ano palang sinabi mo sa Papa at Lolo ko kanina? Anong sinabi mo at hindi nila ako tinanong? Ba't gusto mong malaman? Hayaan mo na. Dapat kong malaman dahil baka may sabihin sila sa akin mamaya. Wala naman masyado. Sinabi ko lang na sensitive ka dahil may dalaw ka ngayon. Kaya magkakagulo pag tinanong ka nila. Seryoso ka ba? Bakit? Busog ka naman, di ba? Kaya kalimutan mo na lang yon. Hindi ka naman nagsinungaling sa kanila. May mas magandang paraan pa ba ron? Wala na! Kung ganun, tara na. Okay. Bakit kaya nilalagay ng pasaway na yun ang kamay niya sa bulsa ng lalaking yun, ha? Choy Dalpo, binalik mo na yung necktie pin recorder? Hindi pa. Ako na magbabalik. Ako na lang ang magbabalik.
Anong ginagawa mo? Sabi ko, ako na lang ang magbabalik. Sir! Ang galing talaga ng mama mo, no? Hindi naman ganun kalaki yung kwento tungkol sa kaso ni Ki Jim yung. Pero ginamit niya yun para mapataas ang ratings. Competitive talaga siya. 'Di ba? Ewan ko. Sasabay ka ba? Hindi. Hindi ako sasabay. Bakit naman hindi? Dahil ayaw ko. Ano ba? Sasabay ka ba o hindi? Mauna na po kayo. Teka! Uy! Shuain ha! Joho, ano ba yung sinabi mo kay Chue In-ha sa editing room? Ay, yun ba? Kasi naman, kahit anong gawin ko, ayaw mo akong pakinggan. Naisip ko makikinig ka sa kanya. Kaya sinabi ko yung kwento. Anong kwento? Oo, sinabi ko sa kanya lahat. Yung nangyari kay Jamie yung 13 years ago. Kung bakit mapanganib ang lalaking yon. Saka kung bakit kailangan mo mag-sorry kay Ki Jamie yung... sinabi ko sa kanya lahat. Ano? Ginawa ko yun kasi nag-aalala ako sa'yo. Masama ang kutob ko kay Ki Jamie yung. Sa tingin ko kailangan mo mag-sorry at makipag-ayos sa kanya. Kung hindi... Shut up. Wag na wag kang makikialam tungkol doon. Ay... Kung pipili ako sa dalawang yun, maghihiganti ako. Hindi ito sapat para mapatunayang si Ki Jim-yong ang suspect sa pagpatay kay Moon Dok-soo. Pero pwede maging ebidensya to. Mag-iimbestiga ang mga pulis pag narinig nila ito. Sir, pero... So nagdesisyon ka na palang pagtakpan to. Hindi ko ba pwedeng gawin yun? Pinapili mo ako nung malaman ko ang totoo. At ito ang pinili ko. Pagtatakpan ko to. Chwedal po. Maraming natutuwa sa kapatid ko ngayon. Masaya ang mga tao sa kwento niya at naaantig sila rito. Pwede bang hayaan na lang natin yun? Wala namang masama ron. Eh paano to? Hinala ko lang naman yan. Mawawala yan kung gugustuhin ko. Sir. Hindi ko binibigay yan dahil tama ka. Maghihintay ako. Kahit ano pang gawin natin pagtatakip dyan. Lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan at hindi yun mawawala. Kahit maganda pa yun o masakit, dapat alisto ka sa lahat ng oras. Ganon ang reporter. Kinuwento kita sa kaibigan kong taga-TV station at ang sabi niya sa akin, daling kita ron. Ayoko po. Ayoko silang hanapin! Pero dahil po, yung tungkol sa tunay mong pamilya, hindi mo pa rin ba kayang sabihin sa akin? Kaya ako kinakabahan sa'yo, hindi dahil sa wala kang pinag-aralan o dahil wala kang pera. Yun ay dahil hindi ko alam kung anong klaseng tao ka ba. At ang pamilya mo, kung alam ko yun. Pasensya na po. Ayaw mong pag-usapan? Opo. Naintindihan ko. Hindi na ako magtatanong. Mukhang may problema ka yata. Papa, kung may sikreto ang kamag-anak mo at ayaw niyong pag-usapan yon, ano hubang dapat kong gawin? Oh. Titigil na ba akong alamin at hayaan ko na lang? Ito. Paano mo alam na kumuha ko sa emergency fund mo? Ang bilis mo, ha? Ang bilis mo talaga. Pa naman eh! Ano na naman ba tong sasabihin mo sa akin ngayon? Isang nakakabaliw na puzzle po ang nalutas ko, sir. Tignan niyo po to.
Namatay ang ama ni Ki Jae-myung 13 years ago sa Michungri, kung saan nangyari ang sunog. Pero si Moon Deok-soo, siya yung nag-frame sa ama ni Jae-myung. Pero makalipas ang 13 taon, naging kriminal si Deok-soo at Daming food choices with sulit prices at your fingertips. Order at Food Panda today. Food Panda? Deok-soo at nagsimulang magtago sa lahat. Nakita sa call log ni Deok-soo ang pangalan ni Jae-myung. Hindi ba kaduda-duda yon? Ano ba ang gusto mong sabihin? Nakinidap ni Ki Jae-myung si Moon Deok-soo. Baka mas malala pa ron. Anong ibig niya sabihin? Si Jae-myung ang pumatay kay Deok-soo? Captain, iimbestigahan ko si Ki Jae-myung. Ungas! National hero si Ki Jae-myung. Inawardan pa nga siya ng chief of police dahil sa katapangan niya. At isa pa, siya raw ang magre-ring ng New Year's bell. Kapag inakusahan mo ng mali ang taong tulad niya, sigurado mababash ka. Captain naman! Ang totoo, nag-aaksya ka lang ng oras mo. Mag-imbestiga ka na maayos pag may evidence ka na. Nakakatakot ang hinala niya, di ba? Ewan ko. Tingin mo ba nagsasayang lang ng oras si An Chan-soo? Huh? Oo. Chwedal po. Alam kong binigay ni Cap sa'yo ang number ni Ki Jae-myung. Ano bang relasyon mo sa kanya? Wala kaming relasyon. Ayaw mo sabihin sa akin? O sige. Pag sinabi mo sa akin, sasama ako sa iyong kumain sa labas. Good deal? Hindi okay. At saka... Fine. Makikipag-selfie ako sa'yo. Okay ba yan? Sabi ko nga hindi. Grabe, nagpapa-hard to get na siya ngayon? Nakinidap ni Ki Jae-myung si Moon Deok-soo. Baka mas malala pa ron. Ano bang relasyon mo sa kanya? So nagdesisyon ka na palang pagtakpan to. Okay po, sir. Ano po, exclusive? So sinasabi mong para kang multo na hindi nakikita ng iba? Okay, sige. Mag-picture ka tapos isend mo sa amin. So hindi ka rin makapag-send ng pictures? Hindi, hindi kita pinagdududahan. Okay? Sige, sige. Alam mo, mas gusto ko pang gawin yung mawari kaysa umupo rito at sumagot ng walang kwentang phone calls. Hindi bagay sa akin. May natanggap na ba kayong calls na pwedeng ibalita? Puro prank calls o complaints na nagdedema ng apology dahil ayaw nila yung report. In short, wala. Bale, wala lang ba lahat ng nagdedemand ng apology sa'yo? Binaliwala mo rin ba ang protest ni Ki Jae-myung 13 years ago? Ina. Humingi ako ng tawad. We are assuming responsibility. MSC News would like to extend our sincerest apology to Mr. Ki. Di mo maalala? Of course, naaalala ko. Naaalala ko kung paano ka humingi ng tawad na labas sa ilong. Ang totoo, nagulat ako. Kaya naman pala galit si Ki Jae-myung sa'yo. Bakit? Ano ba ang ginawa kong mali? Hindi mo talaga alam? Bakit? Iniisip mo bang pinersonal ko yung pag-report sa kaso ni Ki Hosang? Hindi yun ang sinasabi ko. Hindi ko yun tinanong dahil gusto kong malaman. Gusto yung malaman ng taong bayan. Tinanong ko yun para sa kanila. Kaya naman bakit ako hihingi ng tawad? Uy, ano ba nangyayari sa'yo? Buisit. Hindi ko siya matalo dahil magaling siya magpalusot.
tingin ko ito na lahat yun. Salamat po, Mama. Sure ka bang makakatulong yan para magkaayos yung mag-ina? Tingin ko, hindi ganun kadali yun. Bakit pa sobrang concerned ng anak ko kay Chue In-hat sa mama niya? For 13 years, itinago ko ang text na yan. Kung nabasa niyo siguro lahat yan, hindi sila aabot sa ganito ngayon. Feeling ko, may malaki akong utang kay Inha. Kaya bang hinanap mo si Inha para makabawi sa kanya? Opo. Okay lang yun. Iniisip ko kasing may iba kang nararamdaman para kay Inha. Balita ko may ibang gusto na si Inha. Nag-aalala ko baka heartbroken ang anak ko. Paano po kung heartbroken ako? Ano? Akala ko nung una, curious lang ako. Kaya okay lang sa akin nung sinabi niyang may gusto siyang iba. Naisip ko na magkaka-chance lang ako pag nakabawi na ako sa kanya. Pero talo na ako. Paano mo naman nasabing talo ka na? Bakit? Ano bang kulang sa'yo? Hindi sa may kulang sa akin. Mabigat ang kalaban. Paano naging mabigat? Si Chue Dalpo ba yan? Maliban sa pangit ang pangalan niya, mukha pa siyang half-cook na dilis. Ampun lang siya. Wala siyang pera at high school graduate lang. Napapaiyak at napapatawa niya si Inha. Mahirap kalabanin. Pero anak... Kaya naman po, may pinagdadaanan ngayon ang anak niyo. Oh, Hindi ba siya nangungulit noon? anong ginagawa niya rito? Oh, nakangiti sa akin yung badger. Hala, palapit sa akin yun yung badger. Hello, sir. Ikaw yung papa ni Inha, di ba? Ha? Oo. Anong ginagawa mo rito? Pumunta ako rito bilang pakialamerang ina ng isang anak. Alam mo namang magkatrabaho sa iisang TV station ang anak ko at ang anak mo, hindi ba? Oo, alam ko. Nakita ko silang magkasama sa police station. Pero tungkol saan? Didiretsohin na kita at hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang totoo, may gusto ang anak ko sa anak mo. Ano? May gusto siya sa anak ko? Oo. Hindi mo ba alam? Hindi ko alam. Hindi? Hindi mo alam na malala na ang sitwasyon? Ang init! May inaakit na lalaki ang anak mo, tapos magpapanggap kang hindi mo alam, ganito ba ang gawain mo? Mukha yatang ginagawa mong gold digger ang anak mo para mapaunlad ditong maliit na real estate office mo. Pero di yan uubra. Naive man ang anak ko. Pero 30 years na ako sa business world, kaya ano yung ginagawa mo? Madam, chairwoman, I'm sorry pero kasi... Kung ganun, ayusin mo ang sitwasyon. Kunin mo at lumayo na kayo. Huwag na kayo ulit lalapit sa anak ko. Mr. Chue? Ha? Anong sinabi niyo? Tinatanong ko kung hindi mo alam. Oo, hindi ko alam. Pero ako na ang bahalang kumausap kay Ina. Sisiguraduhin kong hindi na siya lalapit sa anak niyo. No, dude! Huwag mong gagawin yun. Ha? Nagpunta ako para makiusap sa iyong ilakad ang anak ko kay Inha kung pwede. Anong sabi niyo? Sige na, tulungan mo naman ang anak ko. Baka pwede mo siyang ilakad sa anak mo. Please. Imagine, san-in-law ko yung anak ng department store chairwoman. Mukhang dumating na sa wakas ang swerte ko. Wow, ayos! Hello, Papa? Ano po yon? O wala ka namang gusto kay Dalpo, hindi ba? Opo, Papa. Gusto ko po si Dalpo. Hindi, I mean bilang lalaki. Bilang lalaki. Papa? Papa? Binaba niya?
Alam na ba ng papa mo? Paano niya nalaman? Magkita tayong dalawa bukas. Si Papa ba yung nag-text? Anong sabi? Magkita raw kami bukas. Ako na ang pupunta. Ipapaliwanag ko sa kanya lahat. Para naman hindi ka na mag-alala. Ako na lang ang pupunta ron. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. Para naman hindi ka na mag-alala. Huh? Okay. Mainit po ba? Oo, mainit talaga. Nag-iinit ang damdamin ko. Dediretsahin na kita. Hindi mo pa rin ba sasabihin sa akin ang tungkol sa tunay mong pamilya? Sinabi ko na sa'yo noon, isa lang ang dahilan kung bakit ayoko maging boyfriend ka ng anak ko. Pero kung sasabihin mo sa akin ang tungkol doon, baka mapag-isipan ko pa. Pero hindi pa kita pinapayagan, ha? Ang sinasabi ko, pag-iisipan ko pa kung papayag ako o hindi. Ordinaryo lang po ang pamilya ko. Sa gobyerno nagtatrabaho si Papa at housewife naman si Mama. Kapatid? Wala akong kapatid. Mag-isa lang po ako. Namatay sa aksidente ang parents ko at ayaw akong kupkupin ng mga kamag-anak ko. Kaya hindi ko po masabi sa inyo. Ayoko po kasing ibigay niyo ako sa kanila. Yun lang ba? Opo, yun lang. Okay, sige. Alam mo naman, hindi ba? Yang si Inha. Alam ko po. Dahil si Inha lang po nag-iisa niyong anak. Siya lang ang pinakamahalaga sa buhay niyo. Kaya naman ayaw niyo po siyang masaktan. Gusto niyo yung mamahalin siya. Aalagaan siya ng mabuti. At yung magpapasaya sa kanya. Alam ko po yun. Oo, mabuti at alam mo. Pero dahil po, kailangan mo ring malaman. Ang totoo, ang totoo, hindi dapat kita ikumpara sa iba. Kaya lang kasi, para lang sa'yo may ipinagpalit akong malaking bagay. Okay? Salamat po, Mr. Chue. Huwag mo kong itian. Huwag ka rin magpasalamat. Dahil hindi pa rin kita pinapayagan. Pinag-iisipan ko pa rin ang lahat. Opo. Naging maayos ang pananahimik ko tungkol kay Kuya. Bayani pa rin siya hanggang ngayon. At masaya pa rin naman ako. Pero ang kasiyahang yun, unti-unti na palang nawawala nang hindi ko namamalayan. Hello, miss. Miss, may kwarto pa, di ba? Puno na po lahat, sir. Paano puno eh? Nagpa-reserve ako, di ba? Naku, sorry po talaga, sir. Na-double book po kasi kami. Di bale, bibigyan ko na lang po kayo ng libreng soju. Pero miss, sa tingin ko hindi libreng soju ang makakapag-ayos sa problemang to. Hayaan mo na. Okay lang yun. Dito na lang tayo kumain. Hoy! Nandito pala kayo. Tara, umupo na tayo, guys. Ang ratings natin? Tumaas! At tayo ang Number 1! MSC! Is the best! Chief, dapat mag-toast din tayo. Ay, di na kailangan. Meron pa bang nagtotoast sa panahon ngayon, ha? Buti pa uminom na lang tayo. Tara, inom tayo. Ay, ang KG mo talaga, Chief. Sige lang, uminom lang kayo. Salamat kay Miss Song. Lahat tayo tumanggap ng malalaking bonus. Kaya inom lang. Tumaas ang rating simula nung dumating ka, Miss Song. Lahat sila nagtatanong kung ano ang sikreto natin. Ano nga ba? Hindi rin ako sigurado. Dahil gwapo tayo't magaganda? Cheers! Cheers! Gwapo't magaganda! Oo nga. Gwapo't magaganda ang mga news anchor doon sa kabila. Diba? Ewan ko hindi ako sangayon doon. Distraction lang ang pagiging gwapo at maganda. Nawawala ang focus sa news kung may itsura ang news anchor. Sangayon ako ron.
At dahil dyan, sa tingin ko, Chief, ikaw ang pinaka-credible na news anchor sa Korea. Oo nga. Ay. Cheers! Maupo na nga kayo. Sa ginagawa nyo, lalo nyo akong pinapahiya eh. Nga pala, ang balita ko, yung subject daw ng lecture mo yung sikreto ng MSC News Viewer Ratings. Totoo ba yon, ha? Oo. Miss Song, hindi ba mas mabuti kung isikreto mo na lang lahat yun? Paano kung umaattend yung mga kalaban nating reporter at matuto sila? Hindi ba mas maganda kung sabay-sabay tayong matututo? At plano ko talagang ituro sa kanila lahat. Bukas yun, di ba? Basta ako pupunta bukas. Pero Chief, hindi ba taon-taon ka nagla-lecture? Tinanggihan niya yung offer dahil busy siya. Kaya ang ginawa nila, humanap sila ng substitute na pwedeng mag-lecture ngayong taon. Ah, kaya pala. Yun pala ang dahilan. Siyempre yun ang dahilan. Actually, hindi nila ako tinawagan ngayong taon. Ay. Teka, tingin nyo, dapat ba tayong umaten sa lecture ni Miss Song bukas? Hindi nyo ba gusto malaman kung ano yung sikretong sinasabi niya? Salamat na lang. Ayoko nga, ano? Ayokong pumunta. Ang pagre-report sa unconfirmed scandal ng isang assemblyman, pagbabaliwala sa isyu ng lipunan, at pagre-report buong linggo sa kwento ng isang bayani para mapukaw ang damdamin ng mga tao, kung yun lang naman ang sikreto. Sa tingin ko, hindi na kailangan matutunan yun. Tama. Hindi ko naisip ang bagay na yan. Kaya, huwag tayong pa-apekto sa iba. Doon tayo sa alam nating tama. Okay. Cheers! Cheers! Order pa kami, miss! Bigyan niyo pa kami ng beef brisket! Ganon. Tayo naman. O-order na maraming samgyupsal. Bigyan niyo kaming samgyupsal! Talaga ba nga attend ka sa lecture ng mama ko mamaya? Ang sabi kasi sa amin, kailangan daw umattend ng trainees. First time mo makikita si mama after mo maging reporter, di ba? Daming food choices with sulit prices at your fingertips. Order at Food Panda today. Food Panda? Balita ko may question and answer portion. Wala ka bang sasabihin sa kanya? Sigurado ko marami kang gustong itanong. Wala akong itatanong. Sinungaling. Ako nga maraming itatanong sa kanya tapos ikaw wala. Huwag mo akong isipin at sabihin mo lang lahat. Okay lang naman ako. Actually, nasabi ko na sa'yo noon, yung sasabihin ko. Sa akin? Kailan? Di mo maalala? Nung nag-a-apply tayo nun sa YGN. Oo nga. Siguro naaalala mo ang mama ko pag nakikita mo ko. Malamang naiinis ka na talaga sa akin. Hindi naman ako naiinis kapag nakikita kita eh. Ang cute mo. Ikaw talaga. Ay. Di ba sabi mo cute yung aso? Alagaan mo naman siya, sir. Pero ba't biglaan? Saan ka pupunta? Oo eh. Sa malayo. Uy! Sandali lang! Hello, Mr. Lee. Ay, salamat. Wala na, puno na! Sumiksik na nga eh. Ba't hindi nila sila? Ano naman masasabi mo kay Miss Song, ha? Sa tingin ko, talented at mabuti si Miss Song. Gusto mong protektahan siya, hindi ba? Ha?
Teka sir, anong ginagawa mo? Macho Nag-workout ka siguro, no? Magaling ka bang makipagsuntukan? Oo, marunong naman. Alam mo namang may galit si Ki Jae-myung kay Miss Song Ha, hindi ba? Oo, alam ko. Sa tingin ko, pupunta si Jae-myung mamaya. Nakita ko siyang kumuha ng lecture flyer. At masama ang kutob ko. Ang totoo, nagulat ako. Kaya naman pala galit si Ki Jae-myung sa'yo. No way. Kaya naman, gusto ko sanang sundan si Ki Jae-myung ngayong araw. O tapos? Hindi ako marunong mag-drive. Wow, ang dami. Di ko alam na mayaman ka pala. Sandali, lahat to kotse ng pamilya mo? Hindi, kotse ko lang yan. Nasa ibang garage yung kotse ni Mama. Sakay na. Di ba, may susundan tayong tao kaya hindi dapat yan ang gamitin natin. Ganun ba? Ito na lang. Sa tingin ko, mas okay ang isang to. Grabe, masikat pa siya sa K-pop idols. Tingin mo naghihintay sila sa lamig para lang sa autograph niya? Mukhang gano'n na nga. Ay, nandiyan na siya. Sigurado ka pa mapanganib siyang tao? Sa itsura niya, mukhang hindi naman siya mananakit ng iba eh. Bakit? Sa itsura mo rin naman Hindi ka naman mukhang anak mayaman. Magkasama tayong dalawa ng araw na yun. Sinugal niya ang buhay niya para iligtas ang iba. Kung iisipin mo mabuti, tayo ang dahilan kung bakit siya naging bayani. Delikado yung pagdududa mo. Yung nakita nating dalawa, wala pang 10 minutes yun ang buhay niya. Tingin ko mas delikadong husgahan ang isang tao. Base sa 10 minutes lang. Paalis na siya. Dali, sundan mo. Okay. Hello sir, ako to. May pabor akong hihilingin sa'yo. Pupuntaan ulit kita kapag alam ko na ang ginagawa ng isang reporter. Long time no see. Hindi ba Chue Dalpo ang pangalan mo? Iniisip ko kung paano naging reporter ang dating taxi driver, pero nagawa mo. Nakakagulat. Kung tamang naaalala ko, tinanong mo ko kung ba't hindi pwede maging reporter ang isang Pinocchio. At babalikan mo ako pag naging reporter ka na. Sinabi mo ring tatahulan mo ako pag naging wolf ka. Ngayon na ba ang araw na yun? May oras pa bago magsimula ang lecture ko. Ba't di mo ako tahulan? Makikinig ako. Hindi ako pumunta rito para tahulan ka. Gusto kong matuto sa'yo.
Yo, Nandito ka. Ba't ka nakasuot ng company jacket? kasi plano ko siyang pahiyain pag feeling ko masyado na siyang nagyayabang. At para makita rin niyang representative ako ng YGN. Hoy, may sama ka ba talaga ng loob kay Miss Song? Dahil binagsak niya ako sa final interview ng MSC. Kaya pahihirapan ko siya ngayon. Ilalagay ko siya sa kahihiyan. Sorry. Alam ko namang mama mo siya. Sige lang, ipahiya mo siya. Aabangan ko yon. Ha? Okay. Akala ko nakalimutan niya na lahat dahil 13 years ago na yon. Pero nakakaduda kung paano niya tingnan si Chue na. Kinonfirm pa niya na anak siya ni Miss Song. Ay, nakakatakot. Kung totoo ang sinasabi mo, hindi lang si Miss Song ang target niya. Posibleng target din niya si China. Posible yun. Mr. Joe. Chang Yun-kyo, bakit ka? Chief Lee! Uy, ano? Kyoto, pati ikaw, nandito? Ang totoo, napadaan lang ako pero naisipan ko na rin pumasok. Hello sa inyong lahat. Ako ang MSC Newsroom Chief Reporter at MSC News Times Anchor, Song Chaok. Fan mo ko! Maraming salamat. Ang topic ng lecture ko ngayong araw ay Fact and Impact. Ito rin ang sikreto kung bakit nag-number 1 sa viewer ratings ang MSC News sa current airtime nito. At dahil reporters naman kayong lahat dito, hindi ko na i-discuss ang textbook topics tulad ng coverage ethics at sense of duty. At magkakaroon lang tayo ng honest discussion ngayon. Bruha! May nagtanong sa aking reporter ko anong klaseng lalaki ang gusto ko. Kaya naman, sinagot ko ang tanong niya. Sinabi ko sa kanya na mahilig ako sa matatangkad. Kinabukasan, ganito ang nilagay na article headline ng reporter. Si Song Chaok, mahilig sa matatangkad na lalaki. Based on facts ng article na yan. Pero hindi interesting. Pero, paano kung ibahin ko at gawin kong ganito? Si Song Chaok, ayaw sa maliliit na lalaki. Kung pagbabasihan natin ang article headlines, alin kaya sa dalawang ito ang mas interesting para sa inyo? Yung pangalawa. Tama. Halos lahat ng tao ganyan ang ugali. Mas gusto nilang nang iinsulto kaysa pinupuri ang ibang tao. Pero yung pangalawa, hindi ibig sabihin hindi yun totoo. Dahil kung mahilig ako sa matatangkad na lalaki, ibig sabihin ayoko ng maliliit na lalaki compared sa matatangkad. At para makuha ang atensyon ng viewers, kailangan yung magdagdag ng impact sa facts pagdating sa pagbabalita. Impact pala. Merong 10 point, ha? Chief, gusto niyo ba talaga maging katulad niya? Nope. So, gusto niyo bang makakita ng isa pang example? In-announce ng mga pulis na umabot na sa 93% success rate ang hit-and-run arrests sa bansa nating kamakailan. At sa bawat TV station, nireport ang tungkol sa balitang yon sa kani-kanilang paraan. Kung ano yung nasa headlines, yun lang din ang nireport nila. That's what I call boring reporting. Grabe. Wisit. Relax lang kayo. Okay lang. Makinig lang tayo. Sinadya niyang gamitin yung picture na nakapikit si Chief. Buwisit talaga tong babaeng to. So, guys, paano nyo aayusin yung mismong headline kung gusto nyo magkaroon ng impact yung balita? 7% ng hit-and-run cases hindi pa nalulutas.
Magandang simula yan. Mas magkakaroon ng impact ang balita pag binago at inayos niyo ang nakalagay sa mismong headline. Nagsa-stand out ito sa iba at nagtutunog na para tong exclusive news. Actually, mas mataas ang nakuhang viewer ratings ng balitang ito compared sa hit and run news ng ibang TV stations. Mukhang sa highway siya dadaan. Ay, anong gagawin natin pag pumunta siya ng Busan? Kahit pumunta pa siya ng Busan, susundan natin siya. Alam niyo, sa panahon ngayon, hindi maganda kung katotohanan lang ang sangkap ng balitang gagawin niyo. Kailangan niyo tong lagyan ng konting pampalasa. Pero hindi niyo pwedeng alisin ang katotohanan dahil hindi na ito balita pag ganon. Panahon ng sympathy ngayon. Kahit balita, kailangan ng sympathy para maging successful ito. Kung ilalagay niyo ang pampalasa o impact sa katotohanan o fact para bumuo ng balita, makakagawa kayo ng balita na mas may sympathy at mas tatangkilikin ng mas maraming viewers. Kalokohan! Hoy, tigilan mo na nga yan. Magtanong ka na lang sa kanya. Sandali kong ititigil ang lecture ko para pwede ko masagot ang mga tanong niyo. Hoy, magtanong ka na. Chance mo na to. Sige na, ipahiya mo siya. Huh? Oh. Hindi ba YGN reporter ka? Yun, Yure. YGN trainee reporter. Okay. Sana lang may impact niyang itatanong mo sa akin ngayon. May news anchor daw na nagre-report ng katotohanan pero plastic naman ang muka. Nabalitaan ko na kaya ganyan ang expression mo pag nagre-report dahil nagpa-botox ka. Totoo ba yon? Anong tanong yun? Nakabay man lang tinanggal yun. Lang tinanggal yung jacket bago nagtanong. Ano ba kayo? Ang ganda nga ng tanong niya eh. Okay, everyone. Palakpakan natin si reporter Yun Yure. Una, ipapakita ko muna sa iyo ang sagot. Yung tanong ni reporter Yun ang magandang halimbawa ng tanong na walang facts o impact. Ganon ang sinasabi ko sa inyo. Maraming salamat. Kakaya. Yan ang chief natin. Sobrang kalmado lang siya. Nakakahiya. Pwis itong bruhang to. Okay, next question. Wala? Ano? Wala na ba kayong tanong? Ikaw. Parang mas marami pang tanong yung mga estudyante nung nag-lecture ako sa university last time. But then, kung hindi mo alam ang ginagawa ng isang reporter, madali silang i-criticize. Pero mahirap tumahol pag alam mo. Tama ba ako? May tanong ako. MSc trainee reporter, Chua In-ha. Na-experience nyo na bang baliwalain ang facts dahil nabulag kayo sa kagustuhang makagawa ng impact? Hindi pa. Okay, naiintindihan ko. Sinisinok siya. Pasensya na, pero sinisinok ako. Mukhang hindi yata ako convinced sa sagot ni Manager Song sa tanong ko. Oy, Joanna, ano bang ginagawa mo? Sigurado kasi akong na-experience na yun nung kilala kong reporter Song. Naaalala mo ba yung kaso ni Ki Hosang 13 years ago? Wow. Pinapahiya ba talaga niya ang mama niya?
Binaliwala mo na pwedeng mamatay si Ki Hosang habang naka-duty. Nireport mo siya sa news bilang walang yan na inabandona ang mga tauhan niya. At para mainis ang buong bansa sa pamilya ni Ki Hosang, sinadya mong i-edit ang family interviews nila. At dahil doon, hindi makapunta ang asawa niya kahit sa palengke. Nung araw na manonood silang pamilya ng fireworks, nagdesisyon ang asawa ni Ki Hosang na magpakamatay. Yun ang halimbawa kung gaano kapanganib ang balitang may impact pero walang katotohanan. Hindi ko ginustong gano'n ang maging resulta ng kaso niya. Kung may dapat sisihin, yun yung witness na may Pinocchio syndrome na napagkamala ng ibang tao na si Ki Hosang. Naniwala lang naman ako sa kanya. Sa tingin ko, ang maling nakita ng witness na may Pinocchio syndrome ay ang sanhi ng malaking trahedyang ito. At ang problema, ang prosecution, police at reporters naniwala sa sinabi niya. May nagsabi sa akin noon na iniisip ng mga tao na Pinocchio lang ang nagsasabi ng totoo. Iniisip ng mga tao na Pinocchio lang ang nagsasabi ng totoo. At naniniwala silang totoo lang ang sinasabi ng mga reporter. At naniniwala silang reporters lang ang nagsasabi ng totoo tulad ng Pinocchio. Dapat alam ng Pinocchio at reporters Dapat alam nila yun. na naniniwala ang mga tao sa lahat ng sinasabi nila. Dapat alam nila mas nakakatakot ang sinasabi nila kaysa sa iba. Dapat alam mong mas nakakatakot ang sinasabi mo kaysa sa iba. Kaya naman kasalanan mo kung hindi mo alam yon na may namatay na pamilya dahil sa naging kapabayaan mo. Malinaw lang na may responsibilidad ka rin sa nangyaring trahedya. Ang makita ka ngayon nagsasalita tungkol sa impact pagkatapos ng nangyari noon. Patunay lang na ikaw pa rin yung dating reporter. 13 years ago. Yahoo! Wow! Wow! Tuwena! Napakatapang niya pala. Wow! Idol na kita! Ay, nakakahiya. Tingin mo magkaka-DA ako bago matapos ang training? Si Santi na ba ako? Ewan ko. Tatanggapin kaya ako ng YGN pag nasisanti ako? Hindi. Ang sama mo talaga. Ba't ginawa mo yun? Napigilan ko naman ang sarili ko. Dahil pinigilan mo ang sarili mo. Feeling ko sisinukin lang ako pag hinayaan ko yon. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nag-aalala sa mama mo? Sumagot ka. Okay ka lang ba? Gusto ko talagang sabihin okay ako pero hindi. Galit ako sa kanya at hindi ako makapaniwalang mama ko siya. Pero nag-aalala pa rin ako sa kanya. Pero pag nalaman kong nag-aalala ka sa akin, mas ayoko yun. Gusto ko kasing sabihin mo ang gusto mong sabihin kay mama nang hindi mo ko inaalala. Miss Song, okay ka lang ba? Seryoso ka ba? Tinatanong mo sa akin yan ngayon? Ay, hindi. Siyempre hindi. Hindi, Miss Song. Pasensya na.
Yung mga sinabi ni Cheyna kanina, parang narinig na natin yun noon, di ba? Ewan ko, ngayon ko lang narinig yun eh. Oo, parang narinig ko na nga yun. Si Chwedel po ang nagsabi noon kay Inha. Sinabi niya yun nung nag-apply sila sa YGN. Oo nga. Oo nga, Habang tama. dinidiscuss nila yung kaso. Anong kaso yun? Pero, bakit sinabi ni Inha yun kay Miss Song? Oo nga. Para kay Miss Song ang mga salitang yun. Paikot-ikot lang kasi yun. At natagpuan na nito ang may-ari sa wakas. Sinong may-ari? Ganun ba? Teka, sandali. Teka, hoy! Hindi niyo ba ako naririnig, ha? Hoy! Sandali! Ako to, si Jang Yun-gyu! Hoy! Hindi niyo ako kilala? Hay! Kanina pa ako naiihi. Buti na lang tumigil na siya. Oo nga eh. Mr. Lee. Bakit? Yung lalaki, hindi siya si Ki Jae-myung. Ano? Excuse me, sir. Ano yun? Hindi ba si Ki Jae-myung yung nagdadrive ng truck kanina? Tama ka. Si Jae-myung nga. Tungkol saan ba to? Sir, saan nagpunta si Ki Jae-myung? Hindi ko alam kung saan. Basta ang sabi niya lang sa akin, may importante raw siyang pupuntahan kaya nakisuyo siya sa akin na i-deliver to. Saan? Oh, bakit? Nasaan ka ngayon? Nasa labas ng MSC. Hanapin mo kung nasan sina reporter Song at Cheyna. Nandyan si Ki Jae-myung ngayon. Ano? Anong sinabi mo? Nalaman ko kasing papunta siya sa lecture ngayon. Kaya kanina ko pa siya sinusundan. Pero nawala siya. Natakasan niya kami. Siguradong nandyan siya. Hindi pwede. Hindi. Kuya. Dalpo, bakit? Ina? China! China! Paano mo nalaman ang tungkol doon? Ano? Yung promise ni Papa na manonood ng fireworks kung hindi makapunta si Mama kahit sa palengke. Bakit alam mo yun? Pamilya ko lang ang may alam nun. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Sabihin mo, kanina mo narinig yun, ha? Okay ka lang ba? Oo. Tumabi ka! Kuya, pakiusap. Huwag mo kong tatawagin, kuya. Ako to. Si Amyong. Ano? Dalpo! Ako ang kapatid mo. Si Ki Amyong.